Senator JV, good morning po sir. Yes, good morning, Manong Ted at DJ Chacha. Magandang umaga sa inyo. Opo, Senator JV, sorry po, gambalain lang namin kayo. Dito ho sa usapin pa rin ng PhilHealth kasi siguro ho naman nakarating na sa inyo, no? Maliban doon sa pag-amin mismo ng DOH Secretary na ang utang ng PhilHealth sa government hospitals ay 14.8 billion, si Ginoong Degrano 6 billion, yung pong magulo na uri po ng PhilHealth sa kanila pong pagbibigay ng benepisyo para sa mga nagkakasakit. Sabi nga ni Dr. Degrano, okay, ang kanila pong patalastas o advertisement o PR sa inyo, hindi, tinaasan na namin yan from 300,000 to 1 million. Pero sa actual na po na pag-claim, nag-iiba-iba. Kaya po may mga pasyente, Sir JV ha, may cancer patient, ang isang injection 100,000 mahigit. Ang bawas lang pala 7,000. Alam niyo ho yun, yung iba po na-confine, sakop ng kanilang mga panuntunan. At the end of the day, 21 mil lang ang binabawas. Senator JB, para sa akin lang po, para may panlilin lang na nangyayari eh. Talagang hindi dapat ganyan dahil ang layunin ng Universal Healthcare Act natin pinasa, talagang may pambaba yung out-of-pocket expense ng bawat Pilipino. No? In fact, Manong Ted, ay although nag-improve ito, pero totoo yan, nakakalungkot marinig yung mga ganyan na kakapirunggot lamang ang kinukontribute ng PhilHealth na hindi dapat ganon. Especially sa mga indigents, yung mga senior citizen, PWD, na talagang walang kapasidad magbayad. Ang target natin po dyan, pag fully implemented ng Universal Healthcare Act, talagang zero balance billing, wala silang babayaran. So, yan nga po ang very controversial ngayon. Siguro, Manong Ted, alam mo niyo naman yung almost 90 billion na PhilHealth funds na excess funds na gagamitin, na i-divert para po sa priority projects. Talagang hindi rin po ako sang-ayon dyan dahil gaya na nabanggit nyo, marami pang utang sa mga ospital, marami pang beneficiary na hindi talaga nakukuha yung dapat nilang makuha. So, para sa akin, bago natin sabihin na may excess funds, dapat lahat po i-satisfied, lalong-lalo na yung mga beneficiaries, nakukuha nila yung dapat nila makuha. Paano din? Yung nga po, well, ito ho kasi ngayon pending na sa Supreme Court, pero meron pa hong next tranche ngayon pong October, yung third tranche na ito. Pero, Senador, kayo po ngayon, ano po ang magagawa ninyo bilang isa sa mga pangunahing may akda ng Universal Healthcare Law dito po sa uri ng serbisyong binibigay ng PhilHealth? Kasi po, sir, baka pagharap sa inyo, puro pangako, di ba? Tataasan, etc. Pero sabi mismo po ni Dr. Degrano, ganun din eh. Sa at the end of the day, hindi naman nila ginagawa yung pinapangako nila eh. Well, talaga dapat natin tingnan dahil paano ito, napakalaki ng stake ko rito dahil ako sponsor po nitong Universal Healthcare Act at ang primary agency to implement is PhilHealth. At kung hindi nila talagang gagampanan yung talagang trabaho nila at yung talagang task nila under the UHC law, ay talagang they are violating the law. Kumbaga, sila po ang primary agency tasked to implement this program. On our end, Manong Ted, para lang doon siguro kalaman ng ating mga nakikinig, doon sa pagdating doon sa controversial na 90 billion na PhilHealth funds na rearrange for other priority programs, nagpasa na po tayo ng UAC amendment, no? Kapapasa na po sa Senado, hopefully may pasa rin na po ng Kongreso. In-adjust na po natin yung premium rate contributions at meron na rin pong provision na ipinagbabawal na gamitin po ang pondo ng PhilHealth para po sa ibang purpose. Kumbaga dapat ito for PhilHealth or for health programs lamang. So nilagyan na po natin sa amendment po ito sa batas. Opo. Para po maging maliwanag po ito. Pero Sir JV, kanina po sa aming interview kay Dr. Degrano, sinasabi niya ang ginakatwiran daw ho ng PhilHealth sa kanila ay yung pong delayed computerization ng kanilang sistema. Tapos na ho ba ang health budget sa inyo? Meron pa ho ba kayong next hearing sa PhilHealth controversy na ito para lang humaris itong issue? If you recall, nung panahon po ni Pangulong Digong, di ba, nagkaroon din po dito ng kontrobersya, right? Kung saan po naman, kung saan may mga false claims, etc. And then that time, delayed rin po yung computerization. So, meron ba kayong ideya dito, kaalaman dito po sa modernization ng system po ng PhilHealth? Bakit daw po may delay? Kasalukuyan, Manong Ted, kasi sabay-sabay ho yung yung budget committee hearings. Committee level pa lang naman.
dadali pa sa plenary. Pero yan po ay talagang binusisi po yan sa aking pagkakalala. Kung di nung isang buwan lamang, ginagreen na rin po ang PhilHealth, no, tungkol po rito sa kanilang mga pagkukulang. So, ukol dito sa 90 billion yun, pero syempre lumabas na rin po yung ibang issue. So, masama kayo, Manong Ted, ayan po i-bring up natin. Bakit hindi pwedeng irason nila yung delayed in computerization para hindi makuha yung tamang benepisyo ng ating mga kababayan. Gayong may batas na, no, may UHC law, dapat maalala ng PhilHealth that there is already a Universal Healthcare Act law na dapat ang target ho natin maibaba ang out-of-pocket expense ng bawat Pilipino. Hindi natin trabaho ang mag-ipon ng deposits at ng pondo. Hindi ho tayo bangko. Kailangan ho yan, ilabas natin para mabigyan ng serbisyo ang lahat ng nangangailangan. Sino po ang senador na sponsor po sa health budget? I think si Senator Pia Cayetano po ang magdi-defend po niyan. Okay, Apo. sige. Kailan po ang target ninyo ng plenary debates on the budget? Palagay ko pagbalik na po yan Manong Ted. Siguro itong September kasi budget committee hearings na po kami ngayon, ongoing. Magbe-break kami. Siguro pagbalik ng October ay magsisimula na ang plenary debate po. Okay, sige po. So kami po lamang iaasa. Ano po, sabi ho ninyo, you will raise this issue sa DOH budget na kung saan po din itong PhilHealth nasa ilalim po, no? Na yung chairman po kasi ng board ay si Dr. Herbosa. Pag-usapan lang yung kanilang computerization sa system para ho malaman ang estado nito kasi itong dahilan daw ng PhilHealth nga kung bakit po delayed ang kanilang pagbabayad sa mga ospital. Sige pa, Manong Ted, busisiin po natin. Well, siyempre, yan po ang ginagawa nilang rason. Aside from the computer station, may iba rin kasi issue yung mga hospitals, Manong Ted, no? Tulad nung, alam nyo naman, yung mga false claims at lahat. Pero dapat yung mga clear at malilinis, yung wala namang issue, dapat ay bayaran na po nila. Bago sila mag-declare ng excess funds, dapat ho lahat ng payables, lahat po ng beneficiaries, hospitals, dapat po ito pa-clear muna bago sila mag-declare excess funds, Manong Ted. Opo. Pahabol lang pong tanong si Chacha. Senator JV, ang sarap pakinggan ng mga sinasabi nyo, pero on the ground, hindi po talaga kasi yan ang nangyayari. Yung pong binabanggit nyo kanina na nagkaroon na ng adjustment sa UHC law sa premium rate ng PhilHealth, paano pong adjustment ang ginawa nyo po dyan? Binabaho natin sa Senado ay ngayon po ay 5% na kasi, but because of the pandemic, nangyari po yung pandemya, gusto naman natin makarecover lahat. We are still recovering, no? So, ang aking pumunghay, ibabaan muna ng 4%, pero ang final version sa Senado ay nasa 3.25%. So, pasado po yan. Hopefully sa House, magkaroon din po ng counterpart measure para po pag naipasa po yan, implemented na po by next year, ay pag-implemented ay back to 3.25% po ang premium contribution ng PhilHealth. Oo, tama. 3.25% will take effect next year. So mararamdaman na yan ng mga PhilHealth members. Kung mapasa. Kung may papasa. Hopefully, may pasa ng Kongreso. Pasado na po sa Senado. So inaantay na lang po natin yung counterpart ng Senado, ng Kongreso, kung ano man yung kanila. So hopefully, compromise. Kung hindi man, ay hopefully close to that figure at least, hindi na masyadong maging mabigat ito para sa members. Opo, sige po. Salamat na marami sa inyo pong panahon, Senator JV, sir. Salamat. Mabuhay. Thank you, si Senador JV Ejercito. Isa nga po sa mga may akda nitong Universal Healthcare Law.